Alright, sir. We heard si Ramil Madriaga, no? Although ang narinig ho natin pasabog talaga na siya ay nagbibigay ng mga ilang milyon dito sa mga ilang kaibigan, no? Supporters ho ng Duterte family. And then, although sinasabi ng kabilang side, weakest link naman ho daw siya. Wala daw hong impact sa kaso yung kanyang mga salaysay. Ano ho yung reaction nyo ho dito? Ah, ano yun eh, personal knowledge yung kanya eh. Kaya hindi ko alam kung ano ibig sabihin na walang impact. At pangalawa, kung sasabihin nila na criminal siya eh. Alam nyo, Attorney Danny, yung isa nga sa pinakamalakas na ebidensya yung galing sa loob eh, yung whistleblower eh. Kasi doon nakita niya eh, bahagi siya ng krimen eh. So para sa akin, hindi ko maubos maisip kung paano siya naging weakest link sa puntong personal knowledge. Ngayon, kung gusto nilang bakbakan yung kanyang yung veracity ng testimony niya, o hindi doon sa trial, o bakbakin nyo. Anyway, doon naman yung paglilitis talaga. Doon kayo, sana dito sa house pa lang, pwede na sila mag-cross-examine. Hindi naman sila pumupunta. Yun lang ang risk kasi nila. Now, I wouldn't take it against them for not appearing in the trial in the sense na, sige naman, may karapatan ka namang i-waive yung presence mo. Pero pag may finding na ng probable cause at may mga sinasubmit na testimony at ebidensya sa hearing sa House, huwag kang umangal later on na, bakit kayo nag-find ng probable cause? Wala namang ebidensya, wala namang probable cause. Hindi ka pumunta eh. Paano? Doon ka na lang sa media magsasalita. Sana pumunta ka, kinwestiyon mo yun doon. O, di ba? Alam mo, hindi sila pumupunta kasi politically motivated. Alam, Dani, yan na ang rason ng lahat ng politikong nakasuhan sa Pilipinas. Ano yan? Politically motivated. Ako, pwede ko pang i-grant yun eh. O sige, politically motivated. Kung tingin mo politically motivated, i-grant natin. Pero ang tanong, sagutin mo pa rin. Saan mo ginastos yung pera? Paano mo ginastos yun? Bakit ang laki ng bank accounts mo? Bakit hindi mo dineklara ang bank account mo sa SALN mo? Etc. etc. Ang problema, nagkakasya na lang sila doon sa political motivated at hindi naman nila officially or on the record sinasagot yung mga aligasyon sa kanila. So, I guess sa impeachment trial, mapipilitan talaga silang mag-appear doon and I really hope that the senators will decide on the matter on the basis of merits rather than on their political loyalties and affiliations to political personalities. Alright, sir, nabanggit na ho ninyo yung sa SALN, no? Nakita ho natin doon, kinumpirma naman ho na wala ho yung cash, no? Cash in bank, cash ho. Ang sinasabi naman ho ng kanyang kampo, nasa others daw ho. Ano ang reaction nyo ho dito? Mahirap yun kasi nakalagay sa batas na asang ng SALN, ilagay mo yung cash on hand o bank accounts mo eh. Nakalagay yon. Otherwise, kung sundin natin yung kanilang argumento, di lahat na lang pala ng public officials dito hindi i-declare yung bank account, sabihin na sa others. Tapos wag na bisto sila, tsaka na lang nila sabihin, nga, hindi ko nabanggit, na others ko nilagay. Yung purpose nga naman ng SALN is to ferret out ill-gotten wealth or unexplained wealth. Tapos ilagay mo sa others, o di lalong unexplained, di ba? Yung ordinaryong teacher, yung ordinaryong municipal clerk, pag nag-fill ng SALN, hirap na hirap. May mga kamag-anak akong government employee, hirap na hirap sila, nilalagay nila lahat eh. Tapos, ang vice presidente, hindi niya ilagay, ano siya, Diyos? Yun naman ang problema dito sa kanila, parang applicable ang batas sa ibang tao, hindi sa amin. So ngayon, ang sagot nila dyan, double entry naman daw yun, kasi tinotal ang inflow at outflow. Ako, sige na. Actually, fatal admission yan on their part. The fact na ang depensa nila is double entry, inamin nila na may bank account na undeclared sa SALN. Fatal admission yun para sa akin. It doesn't matter whether billions yun or millions or thousands. The fact is, hindi mo dineklara ang bank account na yan sa SALN mo. So, at sa akin, in fact, magbubumerang sa kanila yung depensa nila na double entry yan because they admit that there are bank accounts which were undeclared sa SALN niya.
So, na-mention niyo na rin ho yung sa 6 billion transaction, no? Ito naman, sir, yung BIR ho nandoon ho, no? Pero ayaw nilang pabuksan yung mga tax returns nung mag-asawang Duterte. So, ano hong reaction niyo? Sa tingin niyo ho ba tama ho yung hindi nila pagbukas ho nitong mga tax returns ho na ito? Palagay naman sa batas yung ombudsman halimbawa, sa SALN nga nag-waive ka, di ba? Sa SALN nag-waive ka na kilatisin yung assets mo. May ano diyan, may oath diyan sa SALN na I give the ombudsman the power and related agencies the power to do this. So hindi ko nakita kung bakit hindi binubuksan ng BIR. In fact, kami sa bayan muna, Dani, matagal na naming sinasabi yun. Dapat ang SALN publicly announced yun. Dapat kami nilalagay namin sa website sa internet yung aming SALN kasi sa mga public officials, that's the price you have to pay for being a public official, for running for office. Isabihin mo ngayon, kung maliit yung iyong assets, o di, huwag mo naman ikahiya, di ba? Ba't ka mahiya? Mahirap ka lang kung malaki naman yung assets mo, ba't mo naman na rin ikahiya? Kung sa tamang paraan mo ba naman na-earn yung hundreds of millions mo So, hindi ko nakita yung sagot dati sa amin, nang dinidebate namin yan sa house, baka daw makidnap. Ay, nako. Sabi ko, ang kidnapper, hindi yan tumitingin ng SALN. Ang kidnapper, i-case ka niya, tingnan niya kung saan ka pumupunta, mga bahay mong malalaki, mga kotse mong magagara, yun. May kidnapper bang tumitingin sa SALN? Diyos ko naman. Kung tingin ng kidnapper, mayaman ka, o di kidnapin ka, huwag mong gamitin dahilan ng kidnapper para hindi mo sabihin yung SALN mo publicly. Palusot lang yon. Kaya ako, really, transparency should be the main principle when it comes to the assets of public officials. So at the rate this is going, sir, sa tingin niyo ho ba magtutuloy-tuloy na ho talaga itong impeachment kay VP Sara hanggang sa Senado? Sa akin, yung impeachment sa House, tingin ko ma-impeach si Vice President Vice President Duterte sa House. Ano na yan, ang taas na ng level, in fact, hindi lang probable cause para sa akin, at least para sa akin, mataas na probable cause na yon. Therefore, kung ma-impeach siya sa House, magkakaroon na ng trial sa Senate whether or not, of course, to acquit or to convict in the impeachment trial. So tingin ko matutuloy yon, and I would like to think na mga senador will decide on the basis of the merits of the case. Hindi ako naniniwala na matagal na yan. I've been counsel to several impeachment complaints. Siguro parang 8 impeachment complaint ang counsel ako Tapos may 2 kaming impeachment complaint na lumusot, na punta ng Senado, kaya lang yung isa nag-resign, si Ombudsman Merceditas Gutierrez, na ang argument ko noon, hindi dapat ihinto ang impeachment trial just because the impeachable official resigned Kasi there are 2 penalties in the Constitution for impeachment for impeachable officials The first is removal from public office, and the second is perpetual disqualification from holding public office. Nag-resign siya, so hindi na kailangan i-remove, pero di-decisionan pa rin ng impeachment court whether or not i-disqualify siya from public office. So anyway, na-dismiss yun despite our arguments. And secondly, yung kay Chief Justice Corona, naging public prosecutor din ako doon. So in any case, para sa akin, ano na yon? Hindi ako naniniwala na purely political ang impeachment. May basic legal principles na panghahawakan dapat sa issue ng impeachment, lalo na, sabi ko nga, ito na lang yung kung bagay accountable mechanism na natira sa taong bayan. Bigyan naman natin ng oportunidad ang taong bayan na maghanap kung saan ginastos yung pera nila. Yun lang naman ang hinahanap dito So, tapos ikakat mo pa yan by so many reasons na hindi pwedeng matuloy yan. That's really a disgrace, and para sa akin, dapat irespeto ng congressman at mga senador ang ang accountability mechanism ng impeachment at maungkat man lang, mapaliwanag sa taong bayan saan winaldas ang kanilang pera.